Usapang totoo, walang preno. You under vlogcaster, real talk lang, walang plastikan. Magandang araw mga ka-Wonder, welcome back sa ating YouTube channel, Wonder Vlogcaster po. Magandang tanghali sa inyo lahat, Mark Narboneta here. May interview mga ka-Wonder na kapanayam itong abogado, professor na si Professor Tamase. Malimit siyang naimbitahan mga ka-Wonder sa mga programa dyan sa mainstream at sa YouTube, sa mga social media. At may sinabi si Attorney Tamase ng mga ilang mga halagang punto mga ka-Wonder, tungkol dyan sa kaso ni Sara Duterte sa confidential funds niya. Ay may sinasabing mga liabilities niya. Pero bago yan mga ka-Wonder, please don't forget to subscribe to our YouTube channel, Wonder Vlogcaster. 100% libre po ang pag-subscribe. Click niyo po yung subscribe button, lalabas yung bell icon, piliin niyo all. Marami pong salamat. Sabi ni Professor Tamase mga ka-Wonder na hindi kailangan mapatunayan itong prosecution, na hindi muna kailangan mapatunayan yan sa kanyang interview dyan sa bilyonaryo. Yung pinaka-point niya rito mga ka-Wonder, na hindi kailangan na mapatunayan muna na napunta sa personal na bulsa o personal na interest ng isang tao yung confidential funds para magkaroon ng sinasabing criminal liability. In that case, ang tinutukoy dito ay si Sara Duterte. Ang tanong muna kasi mga ka-Wonder ay simple lang para saan dapat ba gamitin yung pera? Kasi may itinakda, yung sinasabing circular dito na kung saan mo siya dapat gamitin at saan dapat ito ginagamit, mga ganun mga tanong, Kasi mga ka-Wonder, may mga specific na purpose ang pera. Tapos ginamit mo sa ibang bagay, pwedeng pumasok yan sa tinatawag na malversation. To be exact, dito sa ginawa ni Sara, as we assess, at gaya rin ang sabi ni Professor Tamase, technical malversation yung tawag dito. Importante ito kasi mga ka-Wonder kasi magkaiba yung technical at yung ordinary malversation. Sa technical malversation mga ka-Wonder, pwedeng public use. Ginamit mo sa publiko, ginamit naman pala sa publiko. Maayos naman pala, sabi ng mga dilis. O hindi walang problema, hindi pa rin kasi dapat yung pinagamitan mo ng pera ay nasa tamang purpose, hindi maling purpose. Kumpara dito sa sinasabing talagang kung saan inilaan. Inilaan yan para dito, dapat doon mo gamitin. Kaya ganito rin yung distinction mga ka-Wonder na matagal nang ginagawa sa Supreme Court. At yung isa pang malaking punto rito mga ka-Wonder ni Professor Tamase, na madalas kasi mga ka-Wonder, iniisip natin na kapag sinabing malversation, dapat napunta sa bulsa niya. Yun kasi yung typical na sinasabing malversation napunta sa pera niya, yung pera ng gobyerno, ginastos niya. Halimbawa, sinabi ng gobyerno, halimbawa, ibili mo yan ng mga computer, bili mo yan ng mga CCTV, pero bumili ka ng kotse. Yan yung sinasabing malversation. Hindi yan ganun kasimple mga ka-Wonder. Kung yung pera ng gobyerno, yung government funds, na may specific na gamit na nakastipulate at hindi automatic na okay na siyang gamitin mo ito sa ibang government activity. Na gaya na sinasabi nila, ginamit naman pala pinambili ng ganito, ganyan. Halimbawa, mga ka-Wonder, itong pera na specifically para sa surveillance o intelligence gatherings, tapos ginamit mo sa iba pang official activities na hindi naman kasama sa authorized purpose. Kahit sabihin mo pang, pero government work naman yan Kaya maari yan, tama naman yan, okay naman yan. Kasi pwede rin niya maging problema mga ka-Wonder. Sa technical malversation mga ka-Wonder, ang focus dito ay hindi lang kung sino yung nakinabang. Ang focus dito mga ka-Wonder ay kung na-divert ba yung pera sa ibang public use, hindi napunta sa dapat paggagamitan, yung hindi napunta sa original na pinagdaanan. Yan yung sinasabing technical malversation. So ano yung relevance nito sa sinasabi natin kaninang memorandum circular, Dito kasi pumapasok mga ka-Wonder yung memorandum circular o yung sinasabing guidelines tungkol sa confidential funds. May rule kasi mga ka-Wonder kung saan dapat gamitin ang ganitong pera. Mataas kasi ang niyan ang mga accountability, mga pananagutan yan May parameter dyan na mas mataas kaysa mga ordinary funds. Sa House panel mga ka-Wonder, sa mga report doon, halimbawa, binanggit na ang confidential fund ay dapat gamitin para sa confidential expenses. Duda pa nga nila, may isa pang naggawa ng content, hawak niya, DepEd, mula elementary hanggang high school. Paano ka nagkakaroon ng confidential funds dyan? Yun ang tinatanong nila. Na ikaw yung pangalawang vice presidente naghumingi ng confidential funds. Yung una na nasangkot si Binay, meron siyang confidential funds at alam na nating history niyan. At ngayon, ito si Sara na
Nakatakot-takot naman yung laktaw at laki ng kanyang confidential funds or intelligence funds kumpara dito kay Binay. No, kahit balik tayo ron na kung saan dapat gamitin yung confidential expenses. Dahil may specific rules mga ka-wonder tungkol sa paggamit o pag-disburse nito. Kaya ang argumento mga ka-wonder, ang dapat tignan dito mga ka-wonder, ano yung tungkol sa purpose ng confidential funds at yung actual na pinaggamitan nito. Pagtahiin mo yung dalawa, no? Yun yung nakikita rito kay Sara Duterte na yung dapat paggamitan ay hindi doon napunta. So ano yung actual na pinagamitan? Pasok ba yun sa sinasabing paggamit ng purpose na talagang itinalaga o para dun sa tinalaga ng budget? So hindi sapat sabihin mga ka-wonder, official naman yung gamit eh. Ginamit naman sa official use din eh. Hindi pa rin pwedeng mailusot yan mga ka-wonder. At dapat sabi nga ni Tamasi, pwede na siyang kasuhan. No? Etong si Sara Duterte. At mas importanteng tanong mga ka-wonder, no? Official nga. No? Official nga. Pero yung talagang purpose na kung saan nilaan yung pera, hindi mo dun nilagay. Kaya technical malversation. Bakit ito tinawag na technical? Again, sa madaling salita, technical malversation ay maling paggamit ng public funds kahit hindi naman necessarily personal o kinupit o ibinulsa mo ito. Malversation. Technical ay ginamit mo sa ibang paggagamitan. Kahit na ginamit mo yan sa official use, kahit na ginamit mo yan sa proyekto ng gobyerno, technical malversation pa rin yan. Ngayon, may tatlong basic elements. Itong sinasabing technical malversation. Yung public officer, mga ka-wonder, yung involved. No? May public funds na nasa administration niya, OVP at DepEd. Ginamit niya yung funds sa isang public purpose na iba ang purpose kung saan talaga ito dapat inilaan o gamitin. Yun ang sinasabing technical malversation. Kaya kung ang allegation, mga ka-wonder, ay confidential funds na dapat ay para sa surveillance at intelligence activities pero ginamit mo sa ibang bagay, doon pumapasok yung argument na technical malversation ang posibleng offense nitong si Sara Duterte. No, may mga ganitong rekomendasyon din kasi itong House. Sabi nga hindi na kailangan patunayan dahil doon pa lang nalaman na hindi nagamit sa tama na sa tinakdang pondo, sa tinakdang paggamit itong pondo. No? Itong Committee House Report, nagkaroon niya ng kaugnay diyan sa alleged misuse ng confidential funds si Sara Duterte. Pero importanteng sabihin mga ka-wonder, no? Allegation pa rin ito hanggat hindi pa napatutunayan sa proper proceeding. Pero sabi nga ni Attorney Tamasi, maaari ng kasuhan mga ka-wonder na hindi na nga dapat daw patunayan ng prosecution eh. Dahil napag-alaman nga na iba na yung pinagamitan. So no use to prove because res ipsa loquitur. The thing speaks for itself. At isa ba, sabi nila, no, hindi porke dahil may technical malversation, automatic guilty na yung tao. But then again, sabi ni Professor Tamasi na abogado, no, dyan sa UP College of Law, pwede na. At tungkol naman sa sabina, nitong witness na sinasabi ng mga napangalanan kanina dyan sa bilyonaryo, mahaharap sila, mapatatanong itong mga to. No, itong mga to, mga ka-wonder, ay hindi panig sa prosecution na. Ang tawag sa kanila ay mga hostile witness. Sila ay para sa interes ng depensa ni Sara Duterte. Makakapagtanong sa kanila at malalaman mga ka-wonder kung talagang alam nila yung tungkol dun sa transaction at paggamit ng funds. Kahit sabihin mga ka-wonder na hostile sila, hindi ibig sabihin mga ka-wonder na walang value yung testimony nila. Dahil sabi nga, maaring makakuha ng ebidensya mula sa kanila. In fact, mga ka-wonder, pwede nga maging interesting yun eh. Kung pwedeng ma-test yung credibility nila through questioning sa pagkakross. Ang mahalaga rito mga ka-wonder, hindi lang kung sino yung witness, kundi yung personal nilang alam kahit hostile pa yan. Yung document ba silang may document ba silang hawak? Nandoon ba sila nung nangyari? Tugma ba yung testimony nila dun sa ibang evidence? May mga hearings mismong si Tamasi mga ka-wonder ang nag-emphasize dun sa importance na tinitignan ng testimony kasama yung ibang evidence mga ka-wonder na para sa assessment o to sa assess kung credible talaga yung mga witness. At hindi basta-basta maiiwasan mga ka-wonder, no, ng agency head yung responsibility dito. Kasi mga ka-wonder, ito yung isa sa pinaka-importanteng punto. Kung ikaw ang head ng isang government agency tulad ni Sara Duterte, hindi pwedeng automatic na sabihin na hindi ko alam yan eh. No, paano ginamit yung pera? No, kasi ibang tao naman yung nag-handle yan eh.
Na-discuss na natin yan doon sa una-una nating mga video pa. No, lalo na kung confidential funds yan, no? Na pinag-uusapan dyan, mataas ang level. Gaya ng sinabi natin kanina, mataas ang level ng responsibility dahil public money ito. No, may specific rules sa paggamit nito. Iyan lang pwedeng magkaroon yan, hindi lahat. So sa House panel findings mga ka-wonder, halimbawa pinag-usapan mismo yung responsibility ang mga involved officials sa pag-turnover o pag-disburse at paggamit ng confidential funds. Kaya ang tanong, ano ba ang role ng head agency? Ano ang alam niya? Anong inutos niya? Ano yung ginawa niya para masigurong tama ang paggamit ng pera, which is Sara Duterte? Hindi ibig sabihin mga ka-wonder na automatic guilty siya, hindi ko sinasabi yon. No, itong head ng agency. Ang point is, may responsibility siyang kailangan ma-explain at ma-account for. Kaya mga ka-wonder, no, ito yung pinakamagandang takeaway bago tayo mag-close. Kung isimplify lahat natin mga ka-wonder, yung sinabi ni Atty. Tamasi. Una, hindi porkeng hindi napunta sa personal na bulsa, wala ng krimen. Nagamit naman sa public use pa rin eh. Hop, hindi pa rin pwede yun. Pangalawa, kung public funds pero may specific na purpose, kailangan sundin yung purpose na yun. Na pag hindi nga, nauwi, ito na sa pangatlong punto. No? Na kung ginamit ang ibang public funds, yung purpose nito, pwedeng pumasok sa technical malversation, depende sa facts, at mapapatunayang elements of offense. Pang-apat mga ka-wonder, mahalaga yung witness or witnesses, doon sa nabanggit, 4 yata. At yung documents, no? Kasi doon malalaman kung ano talaga ang nangyari. Hindi lang yung kung ano yung sinasabi ng bawat side. At yung panghuling punto, kapag mataas ang posisyon ng isang public official, no? Hindi ibig sabihin na automatic siyang liable sa lahat ng ginawa ng mga tao sa ilalim niya. Pero, eto yan hindi rin pwedeng basta i-dismiss ang responsibility niya bilang head. Kailangan niyang maipaliwanag kung gaano niya pinangasiwaan at siniguro na tama ang paggamit ng public funds. So, ang pinaka-issue dito mga ka-wonder, no, hindi lang kung may nakinabang ba personally. Ang mas malaking tanong, yung pera ba ng gobyerno, ginamit ba sa talagang purpose nito kung saan dapat inilaan? Kasi kung hindi, na kahit sabihin mong official use yan, doon pumapasok yung usaping tinatawag na technical malversation. Hanggang dito lang tayo mga ka-wonder. Comment down below your opinion para mabasa at mareaksyonan. Please give me a thumbs up if you like this video para ma-share ni YouTube sa iba pang viewers. Please share this video para malaman nila na maari na palang kasuhan itong si Sara Duterte ayon dito kay UP Professor Atty. Paulo Tomasi. Please subscribe, hit the notification bell icon and choose all bilang suporta sa aming mga content creators. Hanggang sa muli mga ka-wonder. God bless.